Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po pala ang inyong lingkod, Tech Joey. Sa gabi pong ito ay may gagawin tayong Huawei Y6 2019. Ang issue niya, basag po ang LCD. Pero bago po natin isagawa yung pagpapalit ng LCD, kailangan po nating ihanda yung mga kailangan nating gamitin. Una, maganda po tayo ng Phillips screwdriver. At syempre po yung pambukas, pantanggal ng SIM card. Cutter. Ito pong maliit na screwdriver pantungkab. At plastic na medyo matigas na kaunti. Kung wala po kayong ganito, pwede po kayong kumuha ng playing card. At yung pandikit po natin sa LCD pag napalitan na po natin siya. At ito rin po, huwag natin kakalimutan, lighter fluid. Ito po ay mainam na pantanggal sa mga adhesive. Okay, simulan na po natin. Para po dun sa mga gustong sumubok na gawin yung kanilang mga cellphone, kailangan lang po tapusin itong video na to para po maiwasan yung damage. Okay, tanggalin po muna natin yung SIM card. Ayan lang po. Sundan nyo lang po paunti-unti para maiwasan po yung pagkakamali, dahil kaunting pagkakamali kagaya po dito, meron po siyang fingerprints. Yung fingerprints po na yan, meron pong flex na nakalagay malapit dito. Kaya pagka tinungkab nyo po siya, kailangan dahan-dahan lang po. Yan, ingat lang po sa pagtanggal ng takip. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Ayan. Medyo sira na po yung ano niya. Kung matibay po yung kuko nyo, pwede nyo rin gamitin pang tungkab. Ayan po. Ayun yung sinasabi ko pong flex ng fingerprints. Ito po. Di ba pag tinamaan nyo po yan, maaaring mapunit yung pinaka-flex ng fingerprints. Ayan, nakita nyo po. Tanggalin nyo lang po siya. Ganito. Ayan. Tapos, para hindi mawala yung mga gamit niya, ilagay nyo po sa takip, sa back cover niya. Lahat po ng mga tornilyo, SIM tray, guys, ito pong ginagawa natin ha, basag po ang LCD. Wala na pong ibang remedyo dito, kundi kailangan ng palitan. Ito po pala yung ipapalit natin. Ito yung bagong LCD na. Okay.
So, isa-isa nating tatanggalin yung mga tornilyo niya. Kita nyo ba guys? Wala nang magnet. Ingat din po sa pagtungkad dito ha. Kasi may mga pwedeng tamaan na piyesa po dyan. Okay. So, lagyan natin dito. Basta lahat po ng gagawin ninyo, kailangan po dahan-dahan at may kasamang pag-iingat. Una muna nating tanggalin yung connection ng battery. At tanggalin na po natin itong connection ng flex ng LCD. Okay. Sa pagtanggal ng basag na LCD, kailangan po natin gumamit ng blade cutter. Ganito lang po, dahan-dahan lang po. Kung medyo madikit po siya, pagka nakapasok na po yung blade, pwede nyo na po siyang sundan nito. Ito po yung gamit ng playing cards. Ito po yung gamit ng playing cards mga kapiks, no? Kunin nyo po yung pinakalikod ng LCD. Tapos, tsaka nyo po dahan-dahanin. Tanggal-tanggalin. Huwag nyo po ipapasok lahat. Yung ganito lang po. Tapos, applyan nyo po ng kaunting fluid. Pantanggal ng pinaka-adhesive po niya. Yan. Okay, tanggal na po natin yung nabasag na LCD. Ingat lang po mga kapiks na po. At ito po ay glass, maaaring makasugat po sa inyo. Maaaring makasugat po yan. Pagkatapos nating tanggalin yung basag na LCD, linisin po natin yung pinanggalingan ng mga dikit. Kailangan matanggal po natin yung mga lumang pandikit yan. Yan. Dahan-dahan lang po. Paalala lang mga guys ha. Ang mga kapiks. So, may sabi nga nila, do it in your own risk. Pero para hindi po kayo magkamali, tapusin nyo po itong video na to at sundan nyo lang po dahan-dahan itong mga ginagawa ko para hindi po kayo magkamali, lalo po sa mga baguhan. Malinis na po mga kapiks, malinis na po yan. Yan. And then kakabit na po natin yung bagong LCD. Ito na po siya. Check nyo rin po mga kapiks kung may balot na insulator o yung kahit may tape
yung mga capacitor niya sa LCD. Dahil kung wala pong balot yan, pag dumikit po siya dito sa may pinaka LCD frame, maaari pong magkaroon ng grounded, ma-damage po yung LCD nyo. Okay, pasok nyo lang po siya doon. Nakita niyo po, ulitin ko, pasok niyo po siya doon sa butas, dahan lang po. Isama niyo po yung bandit na yon. Ayun. Yun lang po kadali. Madali, pero medyo may panganib na kaunti. Dahil pag na-damage natin yung bagong LCD, natural, bibili na naman po tayo ng bago. Yan. Huwag niyo po masyadong didiinan dito. Kasi babaw baka mabasag po yung LCD, no? Medyo alalay lang po yung diin nyo. Alalayan nyo lang po sa pagdiin para hindi mabasag, madamage yung LCD. Hindi naman po matigas po yan eh. Basta pagka nadiinan nyo lang po ng kaunti, mag-fit na po siya. Okay, isa po. Pag nailagay na po natin yung flex ng LCD, pwede na po nating ikabit yung battery. Yan. Ito nyo po. Kabit na. Bago natin ilagay lahat yung mga gamit niya, bago natin takpan, siyempre po kailangan nating i-testing yung kinabit nating bagong LCD. Okay. Okay mga kapiks, ayan na po. Paalaala lang po mga kapiks ha. Ito pong video na ginawa ko ay para po makatulong dun sa mga bagong nagnanais na gawin yung kanilang mga cellphone. Nalobat na po. Lobat na siya. Search natin unti. Hindi pa. Ayan, 2%. 2% na lang po siya. Kailangan kasi ayan. Check nyo lang po kung nagpipindot Okay, kasi minsan yung mga nagpapagawa ng cellphone, mayroon pong password po yan. Para ma-check nyo na lang po, pindutin nyo emergency, tapos i-dial nyo lang po. Ayan. Ngayon, kung nandiyan po yung may-ari, pwede nyo pong hingin yung password o tanggal nyo po yung password niya para ma-check nyo po yung touchscreen niya kung nagta-touch po ng maayos. Okay? Pwede na po nating ikabit yung kanyang mga gamit sa likod. Dahan-dahan lang po Tapos balik natin yung mga tornilyo niya po mga kapiks.
Medyo nanginginig na. Nanginginig na yung tornilyo. Okay. Tapos natin ilagay yung buzzer niya. Ilagay na po natin yung takip niya. Ito po yung flex ng fingerprints. Dahan-dahan lang po makapix na para hindi ma-damage. Ano ba? Nakikita nyo ba? Yan. Basta gaangan nyo lang po yung pag-press, ha? Huwag nyo pong didiinan. Kasi baka mabasag yung LCD. Dahan-dahan lang po. At isentro nyo po. Okay. Ito na. Hindi ko muna dinikitan yung LCD niya kasi ang sistema po namin hindi muna namin dinidikit yung LCD niya para po siya may warranty just in case na magloko yung LCD na bago. So pwede po nating papalitan. Ito, mga 2 to 3 days. After 2 to 3 days, pag hindi na siya nagloko, pwede na po natin siyang dikitan. Ang ginagawa namin, ilalagyan muna namin ng scotch tape for 2 to 3 days. Para din po yun sa kapakanan ng customer. Magkaroon sila ng warranty in case na magkaroon ng problema yung LCD. Kasi guys, hindi natin maiwasan, 'di ba? May mga factory defect na minsan pagka bili mo, tinesting mo, okay naman. After ng 2 to 3 days, ayan na, naglolo ka na. Diba? Awa naman yung mga customer. Ang ginagawa muna namin, hindi muna namin dinidikitan para in case na magloko, pwede po natin silang papalitan. Kasi once na maidikit na po yan, makita ng supplier na may pandikit, hindi na po nila papalitan. Kaya ito po yung isang technique na ginagawa namin. Okay. Okay, mga kapiks, tapos na po tayo. Muli, salamat po sa panonood ng aking video. Paki-follow na lang po itong aking page para tulong nyo na din po sa akin para mag-upload pa po ako ng marami pang mga videos ng iba't ibang model ng cellphone at yung iba't ibang damage nila. Thank you guys. Salamat ng marami po sa inyong lahat.